Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang live morning devotion po na ito ay mula sa District 9 Lagro sa pangunguna po ng Pastor Luis Bailon. Isa pong pribilehiyo na magamit at makapagbahagi ng kanyang mga salita sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa umagang ito, minsan po tayong manalangin at tingin natin ang pasaganang pabor, pagkilos ng kanyang Santong Espiritu sa umagang ito. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos na banal at dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Kami po ay sama-sama po, Panginoon Lord God, nananalangin, Panginoon, sa umagang ito, aming Ama, sa bawat tao, Lord God, na nakikinig, Panginoon, sa live po na ito na maabot ng iyong mga salita. Dalangin nga po namin, O Diyos, na kayo po ang siyang manguna. Gabayan niyo lamang po ako at wala pong ibang makita, maluwalhati, kundi ang dakilang pangalan niyo lamang, aming Ama. Tago niyo po ako sa inyong likuran at kayo po ang siyang mahayag sa umagang ito at kayo po ang siyang maluwalhati, aming. Gamitin niyo lamang po ako na maging isang pagpapala at maging daluyan ng iyong mga salita, aming Ama. Purihin po kayo, dakilain kayo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon ang ating pong pag-aaralan po sa umagang ito, ang pundasyon ng pananampalataya kay Kristo. Sa pagpapatayo ng gusali ay kailangan pagpaplano at matibay na pundasyon. Ngunit sa pananampalataya, mas higit na mahalaga na magkaroon tayo ng matibay na malalim na pundasyon kay Kristo. Buksan nga po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Efeso, chapter 2, verse 20. Ulitin ko po sa aklat po ng Efeso, chapter 2, verse 20. Ang aking pong salin na babasahin ay ang salita ng Diyos. Dito sa 20, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang haligi ay ang apostol at ang mga propeta. At ang mga pundasyon ay si Kristo Jesus. Ulitin ko po, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta at ang pundasyon na mga mananampalataya sa gusali o batong buhay. Sabi nga po sa 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5. Sabi po dyan, sa 1 Peter chapter 2 verse 4 and 5, siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo ay tulad din ng batong buhay na itinayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na paring pinili ng Diyos, nag-aalay kayo ng Kanyang mga espiritual na handog na kalulugod sa Kanyang dahil ginawa niyo ito sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga. Bakit po ba tayo hinalintulad na mga mananampalataya sa isang gusali o batong buhay? Nabanggit po doon sa 1 Peter chapter 2 verse 5, batong buhay na itinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. Kasi ang alam po ng iba na tayo po mga lingkod ng Diyos na mananampalataya ay parang kalugihan para sa ibang tao o parang lugi ang manampalataya sa Panginoon. Dahil kala nila ang paglilingkod ay walang mapapala o walang mangyayari kapag ikay naglingkod sa Panginoon. Pero sinabi po diyan, tulad ng batong buhay na itinayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual. Sabi nga po, sapagkat nang sumampalataya tayo kay Hesukristo, pinilit, ginawang banal at pinananahan pa ng banal na espiritu. Tayo po mismo ay ginawang tahanan ng banal na espiritu. Kaya napakahalaga po na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22. Sabi po diyan, 2 Corinthians chapter 1 verse 21 to 22. Ang Diyos ang nagpapatibay sa atin at sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. Lahat po tayo pinili ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Amen po.
Sa 22, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo sa Kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Kanyang banal na Espiritu sa ating mga puso. Tayo po mismo ay tinatakan ng ng ating Panginoong Hesus ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga ipinangako. Kala po ng iba kapag ikay naglingkod, lugi na. Kaya ang alam ng iba kapag ikay naglingkod, wala kang mapapala. Pero sinabi ng Panginoon, ang banal na Espiritu ang magsisilbing garantiya na matatanggap natin ang Kanyang mga pangako. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong yun. At yun yung dahilan kung bakit tayo malayang nakakalapit sa presensya ng Panginoon. At yun din po yung naging dahilan kung bakit tayo mismo na malayang magkaroon ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon, yun yung nagiging garantiya natin na nasa atin ang Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Sino po ba tayo para piliin ng Panginoon? Sino ba tayo para bigyan ng tatak sa ating mga puso at ang banal na Espiritu mismo ay tatahan sa atin? Kung titignan ko nga po yung aking sarili, sino ba ako at hindi ako karapat-dapat? Pero purihin ng Panginoon, sa kabila ng kahinaan ko, pinili niya ako na maglingkod sa Kanya. Sa kabila ng aking mga kapalpakan, pinili niya pa rin ako upang maglingkod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon at yun yung naging dahilan kung bakit ako malayang nakakalapit sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po dyan, pangalawa po, ang mga apostol at ang mga propeta ang haligi. Kung kanina po, kung merong gusali at ang mga mananampalataya yon, ngayon naman po ang haligi ang mga propeta at ang mga unang apostol. Alam naman po natin na magbibigay po ako ng halimbawa katulad po ni Moises. Sabi nga po dun sa Deuteronomy, harap-harapan niyang nakakausap ang Panginoon. Sa tagpo po na ito, na siya lang po yung huli na harap-harapan niyang nakakatagpo ang Panginoon. Wala na pong iba. Kaya napakahalaga po na tayo po ngayon sa panahon po natin ngayon, bagamat po hindi natin siya nakikita, pero malaya po tayo mismo na makalapit sa Panginoon dahil tayo po mismo ay tinahanan ng banal na Espiritu. Yun yung po ininaytanim sa ating mga puso na hindi natin kayang alisin. Yun yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagiging malalim sa paglapit sa ating Panginoon. Sabi nga po dyan, katulad din ng mga apostol, alam naman po natin ng mga sila ang eyewitnesses talaga. Sila yung unang mga apostol na nakasama ng Panginoon na nakita nilang nabuhay muli. Kaya sabi nga po dyan, magbibigay po ako ng mga halimbawa. Sabi nga po ni John the Beloved sa 1 John chapter 1 verse 1 to 3, sabi niya po, ipinahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula na nariyan na siya. Narinig namin siya, nakita, napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay ng walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesus ay nakasama nila. Nakita nila mismo ng mataan at nahawakan mismo nila. Sabi nga po siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggang na nahayag at aming nakita. Pinatotohanan at pinapahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa kasama na ng Ama at nagpakita sa amin. Isipin po natin yun. Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao siya, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Nung siya'y namatay, muli siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw at nagpakita siya sa kanyang mga lingkod, mga apostol. Kaya dito po, sila po talaga yung mismong nakakita ng mukaan sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 3, ipinahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Purihin po ang Panginoon na napakahalaga po na tayo po mismo ay magkaroon po talaga ng intimate relationship sa ating Panginoon. Dahil napakahalaga po bilang mga lingkod ng Diyos sa panahon po natin ngayon na hindi po natin alam ang nangyayari
dahil nga po, pasama na ng pasama ang mundo. Pero andyan pa rin po yung kagalakan natin sa mundong ito dahil tayo po mismo ay pinanahanan na ng banal na Espiritu. Sabi nga rin po, si Apostol Pablo, isa siya sa mga nakakita o nakaka-encounter sa Panginoon. Bagamat po sa panahon na yun, sa Acts chapter 9, kung babasahin po natin ang kabuuan ito po yung panahon na na-encounter ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus. Kaya pupurihin ng Panginoon na kahit na sa pangit na mga nakaraan natin o pangit na mga nangyari sa atin, at kapag ikay pinili ng Panginoon, makakatagpo at makakatagpo niya. Bakit po? Dahil ikay pinili niya at ikay pinili niya na maglingkod sa Kanya. Kaya sabi nga rin po na isa pa pong apostol, ni Apostol Tomas na tinatawag na kambal sa John chapter 20 to 25 to 28, basahin ko po. Kaya ibinalita nila sa Kanya na nakita nila ang Panginoon, pero sinabi niya sa kanila, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ng pagkapako sa kamay niya at mahipo ang mga ito, pati ang sugat ng kanyang tagiliran. Ito po yung mga panahon na si Tomas po ay dahil po sinabi na sa kanya na nabuhay ang Panginoong Hesus, pero hindi siya naniniwala. Bakit po? Kasi gusto niya makita niya mismo at may pasok niya ang kanyang daliri sa sugat ng kanyang mga kamay at mahawakan lamang. Pero sabi po sa 26, makalipas ang 8 araw, nagtipon ulit ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay. Kasama nila si Tomas. Kahit kakandado na ang mga pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Sabi po sa 27, sinabi ni Jesus kay Tomas, tignan mo ang mga kamay ko. Ipuin mo pati rin ang aking tagiliran. Huwag kang magduda, maniwala ka na. Sinabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Tsaka lang ba tayo maniniwala kapag tayo mismo ba ay mismong dadating sa tagpo natin na mawawala pa tayo? O tsaka lang tayo maniniwala na tinawag pala ako ng Panginoon at pinili ako ng Panginoon kapag andun na tayo sa sukdulan ng buhay natin na sukong-suko na talaga tayo? Huwag nang dumating sa tagpong yun kapag talagang may conviction na sa iyo dahil tinahanan ka na ng banal na Espiritu nung simula ikaw ay kumilala sa Kanya at ikay mismong naging sa Kanya. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito na sabi nga po, ang mga propeta at apostol ay may mga mahalagang papel sa paghubog at pagtuturo sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil sila mismo yung mga nakakita o mga nakasama ng Panginoong Hesus nung siya'y naririto pa at sila yung tunay na haligi ng pananampalataya. Sila yung mismo mga apostol na nakakita sa Panginoon at si Moses mismo ay siya rin yung isang propeta na nakakita mismo sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Sabi nga po, kung sa gusali mahalaga ang haligi, ngunit higit sa lahat, mas mahalaga ang pundasyon. Kaya po sa pangatlong ito, si Jesus ang pundasyon. Kung kanina po, babalikan po natin, ang una ay tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali o batong buhay. Pangalawa po, ang apostol at ang propeta ang haligi. Ngayon naman po, si Jesucristo ang pundasyon. Napakahalaga po kahit po sa pagtatayo ng bahay ay magkaroon po ng pundasyon. Kahit po sa ating pananampalataya, magkaroon tayo ng pundasyon at walang iba po kundi ang ating Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, katulad ng ating pundasyon ng pananampalataya, walang iba kundi si Jesucristo. Kaya si Kristo ang pundasyon ng lahat. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sabi po dyan, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sabi po, ngunit sa araw ng paghuhukom, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, dahil wala ng pundasyon na maari pang ilagay maliban na inilagay na ito, at ito'y walang iba kundi si Jesucristo.
Wala na po tayo magiging iba pang pundasyon sa ating pananampalataya kundi ang ating Panginoon. Wala na po tayong ibang magiging pundasyon sa lahat ng bagay kapag tayo po'y nanampalataya na sa Panginoon. Kaya tulungan po tayo bilang mga lingkod ng Diyos na makita natin na walang ibang nagiging malakas, walang nagiging ibang marunong kundi ang Panginoon. Kahit sa pagpapatayo po ng gusali o anumang bagay o bahay, napakahalaga po ng pundasyon. Ngayon po bilang isang Kristiyano, magkaroon po tayo ng pundasyon ng pananampalataya. Magkaroon tayo ng pundasyon na lagi nating unahin ang Panginoon. Dahil walang bagay na magiging lugi ka kapag inuna mo at naging pundasyon mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi sa mga bagay na mga ginagawa mong mabuti sa harapan ng mga tao, kundi nakikita ng Diyos kung ano yung motibo ng puso natin. Nakikita ng Diyos kung ano yung linalaman mismo ng puso natin. Kaya magkaroon tayo mismo ng pundasyon sa ating puso't kaisipan, na magkaroon ng pundasyon na malalim na pakikipagtagpo palagi sa Panginoon. Sabi nga rin po sa Ephesians chapter 2 verse 21 to 22, ibababa ko po yung aking pinagkuhanan po ng text. Sabi nga po diyan, ulitin ko po, Ephesians chapter 2 verse 21 to 22, sa pamamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkaugnay-ugnay at nagiging isang banal na templo ng Panginoon. Tayo po mismo yun, ng banal na templo ng Panginoon. Tayo po mismo ay yung tinahanan mismo ng banal na Espiritu. Sabi po sa 22, at dahil kayo ay na kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinayo, kung saan nanahan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya po napakahalaga po na tayo po mismo na mga lingkod ng Diyos o tayo po mismo na mga mananampalataya sa Panginoon, na may mga naging haligi na ang walang iba kundi ang mga propeta, mga apostol, na sila mismo ay na ginamit sila ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng Diyos at upang iligtas ang kanyang bayan noong panahon po ng Old Testament. Pero ngayon po, tayo po mismo ay tinahanan ng banal na Espiritu at tayo rin po mismo ay magiging dahilan upang maabot din po yung mga nangangailangan ng salita ng Diyos. Huwag po nating idamot yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po mismo ay merong pananahan palagi sa pakikipagtagpo sa Panginoon. Na magkaroon tayo ng matibay at matinding pundasyon sa pananampalataya kay Kristo. Lalo na po sa panahon natin ngayon, na hindi na po talaga pabuti ng pabuti, kundi doon na po tayo sa tagpo ng pasama ng mundo. Na hindi natin alam yung araw ng bukas. Sabi ko nga po na lagi ko pong sinasabi kapag ako pinagsasalita, hindi mo alam ang araw ng bukas. Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas. Sabi nga po, plano mo tuwing gabi matulog, pero hindi mo plano yung magising tuwing umaga. Kasi ang Diyos mismo ang nagtatakba at ang Diyos mismo ay may plano sa iyo, kaya bakit ka pa nagigising tuwing umaga? Kaya sabi nga po doon, kung may plano ang Diyos, magkaroon din tayo ng plano palagi na magkaroon ng pundasyong matindi sa harapan ng Panginoon. Magkaroon tayo ng malalim na pakikipagtagpo sa Panginoon. Sabi po diyan, tayo ay ginawang templo ng Panginoon at nananahan ang Espiritu niya sa atin. Bakit kailangan pa natin magduda? Nananahan ba talaga? Bakit ako kailangan manghina? Kaya tayo nanghihina dahil nagkukulang na tayo ng pakikipagtagpo at yung pundasyon na naumpisan natin, hindi na mismo nagkakaroon ng malalim at na pakikipagtagpo sa Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews chapter 11 verse 6, huling talata po, without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kaya purihin po ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Gusto po talaga natin na lubusan po tayo magamit ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng malalim na pundasyon sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng malalim na pakikipagtagpo palagi sa Panginoon. Kaya sabi po diyan, kaya sa umaga pong ito, pagsikapan natin na magkaroon tayo ng malalim na at matibay na pundasyon ng pananalangin sa Panginoon. Una po,
Balikan ko po, una po tayo'y mananampalataya na hinalimbawa sa isang gusali. At ang mga propeta at mga apostol ay ginawang haligi. At ang ating pundasyon walang iba kundi ang ating Panginoon. Na ang ating Panginoon ay siyang naging pundasyon natin nung tayo po mismo nang nanampalataya sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito na isa pong pribilehiyo na magamit at makapagbahagi po ng kanyang mga salita. Isang pribilehiyo na bilang isang kumikilala sa Panginoon na may bahagi rin po ang salita niya. Kaya salamat po sa umaga pong ito. Minsan pa nga po tayong pumikit at minsan po tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin po kayo, dakilain kayo, sambahin kayo. Kayo ang Diyos na tapat, di nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, aming Ama, sa inyong binigay, Panginoon God, sa amin. Ano man po, Panginoon God, mga bagay, Panginoon, aming Ama, na nagiging hadlang upang kami, Panginoon God, na hindi po makalapit ng lubusan sa inyo. Ano man po yung Panginoon na nagiging dahilan kung bakit hindi namin maitayo ng matibay ang pundasyon namin ng pananampalataya sa inyo. Patuloy, Panginoon, na patawarin niyo po kami, aming Ama. At minsan pa, hinihingi po namin ang masaganang pabor at paglilinis ng iyong banal na dugo sa aming mga buhay. At patuloy, O Diyos, hinihingi po namin, aming Ama, ang masaganang pagkilos niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa bawat, Panginoon, na abot ng live devotion po na ito, tuloy, O Diyos, na nakikita niyo po sila, Panginoon, aming Ama. Kayo po ang siyang nakakakita ng linalaman ng kanilang mga puso. Kayo po, Panginoon, ang siyang nakakaalam, Panginoon, kung ano yung mga bagay na kanilang pinagdadaanan. Aming Ama, iniingit ko po, Panginoon, ang katatagan, Panginoon, aming Ama, at magkaroon ng malalim na pundasyon, Panginoon, sa pananampalataya sa inyo. Sapagkat walang kalugihan, Panginoon, ang manampalataya sa inyo. Kundi ito pa, Panginoon, ay nagkakaroon ng bunga. Yung bunga na yun, Panginoon, ay buhay na walang hanggan na naghihintay para sa amin. Kaya tulungan niyo po kami na inyong mga lingkod, aming Ama, na magtapat at mas lalo pang magkaroon ng intimate relationship, Panginoon, sa inyo, na malalim, Panginoon, na pakikipagtagpo, Panginoon, at maging sensitibo, aming Ama, sa bawat inyong mga pinapagawa sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat kami po ay may kahinaan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sapagkat kami ay may mga limitasyon, aming Ama. Pero kayo ang Diyos, Panginoon, na nagiging matibay sa lahat ng tagpo ng aming mga buhay. Kayo yung Diyos, Panginoon, na handang sumaklolo sa mga panahon na kami, Panginoon, ay nang panghihinaan, aming Ama. Kaya tulungan niyo po kami na inyong mga lingkod, aming Ama. Kaya patuloy, O Diyos, ang pabor niyo po, Panginoon, at pagkilos niyo po sa buhay po ng bawat isa. Wala po kaming ibang dalangin, Panginoon, kundi ay yung naumpisahan po namin pundasyon na pananampalataya sa inyo, ay tulungan niyo po kami na mas lalo pang maging matibay, Panginoon, aming Ama, at maging perfect, Panginoon, sa inyong harapan. Kaya salamat po sa umagang ito, purihin po kayo, aming Ama. Sa inyo po, Panginoon, aming Ama, binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat.